sa mga testimony nawa na motivate yung bawat isa. So, ngayon naman, bago tayo mag-proceed sa pinaka-center o pinaka-mahalaga sa mga oras na to, gusto ko muna tanungin yung bawat isa, bakit tayo nandito? So, ang simpleng tanong, no? Pero para sa akin, parang ang hirap niya sagutin. Bakit nga ba tayo nandito? Ano? Sino? Si Ken? So, bakit po tayo nandito? Parang madali lang siya sagutin, pero mahirap unawain. So, nandito tayo, di ba, to worship God. To glorify. Yan, tama, amen. So, to glorify God. And syempre, nandito rin tayo para i-offer kay God yung heart natin. Kasi nga, nandito tayo, hingi tayo kay Lord ng lakas. Para sa darating na linggo na naman, meron tayong strength na harapin yon. Kasi talagang napakaraming pagsubok sa paligid. So, guys, HMC, nawa i-take natin yung opportunity na to para matuto mula sa word ni Lord. Kasi the word of the Lord is the most important. Kasi ito yung pinakamahalaga, ito yung panlaban natin. So, sa armor nga ni God di ba kasama din yung word ni God. So, kaya ngayon, mga kapatid, I encourage everyone to settle down at ihanda na natin yung ating puso, yung pinakamatabang parte niyan, para kung ano man yung ating mapapakinggan sa mga oras na to ay may sa puso natin at may sa pamuhay. Maging lakas natin. So, hindi ko na papatatagalin. Tatawagin ko na ang maghatid na magmemensahe sa araw na ito. Walang iba kundi ang ating Sister Michelle Ann Deloria. Yan. Praise God. Ayan, tinatawagan ko po si Lord na magmemensahe sa araw na ito, 'di ba? So, tayo ay instrumento lang ng Diyos, bibig nga lang tayo ni God. Tayong lahat ay makikinig talaga ng salita niya. Kasi itong mensahe niya na ito, actually, para sa ating lahat talaga. Hindi lang to para sa inyo, maging sa akin, ito din ay paalala sa atin ng Diyos. So, pero bago tayo magsimula, syempre, kamustahin muna natin ang bawat isa. Tanggalin muna natin yung lamig ng atmosphere, kundi paramdam natin yung init ng presensya ng bawat isa. So, sige, kamusta mo muna yung katabi mo? Kung nag-almusal na ba yan? Kung ngayon ba may nagsabi na sa kanya na ang ganda-ganda mo, na espesyal ka. Diba? Salamat, kasama kita ngayon. Diba? Salamat na nandiyan ka, hindi ka nagpatalo, hindi ka nagpatinag. Diba? Kahit ang daming kontrabida sa labas, andito ka pa rin. Diba? Kahit yung katabi mo, hindi mo alam, nahihiya yan, natatakot yan, ang daming gumugulo sa isip niyan bago yan pumunta dito. Pero salamat, kasi sabi nga sa kanta, we will see a victory. At ngayon pa lang, nagtagumpay na tayo kasi nandito ka. Diba? Ang daming gumulo dyan sa buong isang linggo, pero salamat kasi nandito yan. Diba? Nandito tayo, bawat araw, bawat umaga, nandito rin tayo. So, salamat. Ayun, kinakamusta mo na sila, diba? Ngayon naman, kamustahin mo din yung sarili mo. Kamusta ka na, friend? Kamusta ka na? Salamat, nandito ka. Diba? So, ngayon, tayo ay ihanda natin yung puso natin, yung buong kalamnan natin, yung isip natin. So, siguro naman, sabi nga, sa umaga daw, hindi daw maganda na kumain ng malamig agad. Diba? So, kanina, nakapagpainit na tayo sa tulong ng ating worship team. Diba? Pinagana na nun ang ating mga puso. Ngayon naman, kakain na tayo. Dapat, pag kumakain, sabi nga sa bahay namin, ang nakakapagpatahimik lang sa pamilyang Deloria ay ang
pagkain. Tama. Diba? Alam mo yung sobrang ingay naming lahat, pero pag nandiyan na yung pagkain, seryoso na talaga. Ganon din po sa salita ng Diyos. Diba? Kahit gaano man tayo ang dami natin iniisip, pero let's give this opportunity to God na siya yung makausap. Malambing natin, diba? Siya yung mapakinggan at mapagfokusan natin. So ngayon, this January, ang naging tema po natin, ang ibinigay ni Lord na mensahe or theme natin for the whole month ng January ay Watch and Prepare. Grabe, no? January pa lang, parang susabak na agad tayo sa laban. Pero kasi totoo. Diba? Kailan ka ba maghahanda pag nandyan na yung laban or bago ang laban? Bago ang laban, tama. Kasi pag naganda ka na, nandyan na yung kaaway, wala na. Bago ka pa ng sarili mong barel, ayan na. Diba? Kaya dapat, sabi nga, maghanda bago dumating ang kaaway. So, January theme natin ay Watch and Prepare. Living alert in a sleeping world. Sabi niya sa Luke, ito yung month theme natin. Luke 21 verse 36, Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Diba? Grabe nung nabasa din namin tong theme na to, galing sa Revelation kay Nanay, parang kami din mismo kinabahan. Diba? Parang kami din mismo nagising. Kasi, minsan, diba, dahil sa dami ng celebration, dahil sa dami ng mga nangyayari sa life natin, parang minsan nawawala tayo sa tamang direksyon. Nawawala tayo sa thinking na meron nga palang mas dapat nating paghandaan. Diba? So, being alert in a sleeping world. So, yan po yung magiging pagbubulay-bulayan natin. Pero bago yon, tayo muna ay humingi ng tulong sa Diyos. Kasi sobrang lawak, sobrang lalim ng verse na to. Kasi lahat tayo tatamaan. So, kailangan natin magpa-heart surgery kay Lord. Tayo po yumuko at manalangin. Lord God, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Lord. Panginoon ng mga Panginoon. Ama. Ang pinakamasarap na tawag sa iyo, O Diyos, ay Ama. Salamat, O Diyos, dahil alam namin na sa oras na ito, Ikaw po ay naririto. Nakaupo sa iyong trono. Nakikinig ka, Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin, Ama. Lord, hindi lang kami nandito kasi ito yung church, ito yung araw ng Sunday, ito yung lagi naming ginagawa, kundi nandito kami kasi gusto ka naming makita. Kasi gusto ka naming maranasan. Kasi gusto naming mapakinggan yung mga salita mo, Lord. Walang saysay yung ganda ng damit namin, walang saysay yung makeup, yung ayos namin, Lord. Walang saysay lahat ng ito kung di naman ikaw yung dahilan bakit kami nandito. Walang saysay na nakita namin yung mga taong gusto naming makita. Pero kung hindi pa rin ikaw, Lord, ang sentro ng lahat ng bagay, Lord, hindi kami uuwi na na-fulfill, Panginoon. Kaya ngayon, sa oras na ito, ikaw yung dapat maging laman ng puso at isip namin. Lord, kasi sa linggo na ito, natutunan ko, Panginoon, na tanging ikaw lang at wala nang iba ang hindi kami iiwan, papabayaan at tatalikuran. Yung mundo, Panginoon, maraming nagbabago.
yung mundong ito, God, hindi namin pwedeng panghawakan. Yung mga tao, yung mga bagay, napakasakit man tingnan, pero lahat ng yun hindi sa amin. Kaya pwede silang mawala. Pero salamat, O Diyos, dahil Ikaw, yung only one, our mighty, loving Father, our lover, Panginoon, na kahit kailan hindi kami iiwan. Kaya salamat, Lord, nandito kami ngayon, God, para magpakatotoo, para sabihin namin, Lord, Ikaw yung gusto naming makasama, Ikaw yung gusto naming makatagpo, Ikaw yung gusto naming kausapin. Lord, punuin mo kami ng iyong mga salita. Punuin mo kami ng iyong mga pangako. Punuin mo kami, O God, dahil sa mundong ito, patuloy kaming gagamitin, patuloy kaming uubusin. Pero dapat natil sa iyong salita. Salamat, O Diyos. Pangunahan mo kami. Ikaw lamang, Panginoon. Walang third party sa relationship natin, O God. Ikaw lamang, Ama. Salamat po sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Lord, nag-fail man kami, nagkakamali man kami, nawawalan man kami direksyon, Panginoon. Yung mata namin kung saan pumupunta. Pero salamat, Lord, dahil hindi ka pa rin sumusuko sa amin. Sa oras na ito, God, nawa, bigay namin yung the best para sa inyo. At hindi lang sa oras na ito, kundi sa bawat oras, bawat araw, nagigising kami, Lord, Ikaw at Ikaw yung aalalahanin at mamahalin namin. Salamat, O Diyos, sa iyong papuri, pagsamba at pagmamahal ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, sabi sa ating introduction, yung sinendin po ng ating Pastora Noemi, sabi niya dito na, diba, sa generation ng punong-puno ng distraction, diba, ang daming distraction. Actually, mas maganda nga minsan na pumikit ka na lang eh. Kasi the more na nakabukas yung mata mo, the more na sobrang dami mong nakikita. Sobrang daming distraction. Minsan ba nagawa nyo na lang na, ang ingay. Ako, maingay po ako, totoo yun na. Pero may mga times na gusto kong ng katahimikan. Kasi doon, bumabalik sa katinuan yung ating mga puso. Tama po ba? Kasi the more na nakadilat ka, lalo na sa Facebook, 'di ba? Lalo na pagkakasama mo din yung iba, yung puso natin, yung isip natin, sobrang daming pumapasok. So sabi, Jesus give us a command. Yan. Not a suggestion. Sabi niya, 'di ba, na nagbibigay sa atin si Lord ng command. Pag command, utos 'yun. Hindi yun, ay, pwede mong gawin or pwedeng hindi. Kasi ganun po ang suggestion. Pag sinabing suggestion, pwedeng nasa sayo kung gagawin mo or hindi. Pero ngayon, ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay command or utos. At ang sabi niya, watch and prepare. So hindi po siya nakadepende sa kung ano yung gusto mong gawin. Kundi ito po'y utos kasi alam ng Diyos. Sabi nga, pag may inuutos, yun kasi ay napakahalaga. At pag yung bagay na yun, marami siyang kasunod eh. 'Di ba? So, sabi niya dito, watch, pray, and prepare. The days we live in are marked by signs, struggles, and shaking. Yet, true disciples. Hindi po lahat ay disciples. But the true disciples are those who keep oil in their lamps, knees bent in prayer,
and eyes fixed on the coming King. So, yung first preacher natin, si Brother Arniel Deloria, ang minensahe sa kanya, 'di ba, sa pamamagitan ni Kuya Arnel, ang nireveal ni Lord sa kanya ay pray, which is the very first step para magawa natin yung bagay na to. Kasi kung hindi ka magpipray, talo ka pa ng enemy. Kasi yung enemy nga, alam niya na kailangan niya makipag-usap sa master niya. Tapos tayo, di ba, hindi tayo nakipag-usap sa master natin. Paano tayo magiging handa? Diba? So, yung first, yung preacher niya atin is, napaka-importante niyan. Utmost importance talaga. Hindi dapat natin yan ma-miss. Diba? Sabi ko nga sa mga bata dito kahapon, nag-children ako, pagkagising nyo pa lang sa umaga, dapat ang una nyo talagang sinasabi ay kausapin ng Diyos. Yun yung alam mo yung, sabi nga basic, pero laging nakakalimutan. Diba? Minsan pagkagising sa umaga, cellphone, pagpasalamat natin na una gumising tayo. Kasi kung di tayo gumising, wala tayong magagawa sa buhay. Hindi tayo makakapag-aral, di tayo makakapagtrabaho. Paano na yung pamilya natin? Yes, importante sila, pero mas importanteng gumising ka. Kaya yun din yung anasahan ni Lord na bago mo gawin lahat, ang sikip ng schedule mo, pero kausapin mo muna ako. Kasi pasalamat ka, binuhay pa kita para magawa mo yung mga dapat mong gawin. Tama? Pangalawa po, diba sabi, because this is our eyes or senses sa spiritual world. Diba? Naaalala natin, pag nagpipray tayo, naaalala natin na hindi lang tayo nabubuhay by physical, but by in spirit. Pagpatay ang espiritu mo, kahit gaano kalakas yung katawan mo, nadadamay siya. Diba? So, second part, minensahe naman sa pamamagitan ng ating Sister Althea ay watch. Diba? Nasabi nga, watch like an eagle. Ang dami niya. As in, habang nakikinig ako kay Ate Althea, para talaga siyang teacher. Para siyang teacher na punong-puno ng, alam mo yung isang makapal na libro, kaya gusto ko siyang i-grab. Ganon ako kagahaman. Pwede daw maging gahaman sa knowledge, sa wisdom, sa love. Diba? Kunin mo pag may nagmamahal sa'yo, lalong alam mong totoo, lalong alam mong tama, kunin mo. Lalo na kung galing kay Lord. Kaya nung time na nagsasalita si Ate Tay, alam mo yung parang siya isang library na punong-puno na ako. Grabe, gahaman talaga ako sa knowledge. Kaya natuto ako ng sobra-sobra sa preach ni Ate Althea. Sobra. Talagang yung mind ko parang umaapaw siya. So, sabi nga, opening of our spiritual senses so we will not be deceived. Marami nang naloko, wag ka nang dumami. Wag ka nang dumagdag pa. Marami nang naloko, wag na tayong dumagdag pa. Dito sa mundong to, meron na nga mga churches na na ginagawa na nilang tama yung mali. Yung, ayoko na magsabi ng mismong church, pero yung rainbow nila, iba na yung kahulugan. Diba? Hindi na talaga tama. So marami nang nalilinlang. Meron pang ibang relihiyon. Meron silang God the Mother. Marami nang nalinlang, wag na tayong dumagdag. Marami nang naloko. So, our eyes, our heart, our mind, dapat alam niyan yung katotohanan. Para hindi tayo maloko at hindi tayo mawala sa focus na eternal goal. Diba? So, for me naman, ang ni-reveal ni Lord, actually, natutuwa lang ako kasi nung nagsasalita si Ate Althea, para talaga siyang domino na si Lord mismo yung naghahatid sa amin. Kasi hindi namin pinag-usapan, hindi kami nag-uusap.
Actually, sobrang busy ng mga leaders. Wala na po kaming usap-usap kung ano yung ihain ni Lord, siyang nakakain ng bawat isa. Nag-preach si Kuya, pray. Hindi namin yung pinag-usapan. Nag-preach si ate, watch. Ako din, yung prepare. Sabi ko, the whole month din talaga, yun din yung inaano sa akin ni Lord. Pero sabi ko, grabe Lord, ang galing mo talaga. You are the father of this church. You are the organizer of this church. So, yung third nating pag-uusapan for this third Sunday ay ang salitang prepare. So, eto na po. Ang salitang prepare, sabi niya is, to prepare means to get ready for something. So sabi niya, it is prepare, 'di ba? Parang you are getting ready for something. Hindi ka naman magpre-prepare nang wala kang pinaghahandaan. Oh, for example, 'di ba? Katulad din namin noong December. Ang dami naming lakad dito, lakad doon, mga schedule. So, dahil marami kaming gagawin at pupuntahan, meron kaming maleta. Alam nga naman pumunta ka sa isang lugar, no? Tapos ang dala mo lang sarili mo. Katulad ng iba dyan. Diba? Umalis. Basta na lang, dala nila yung sarili nila, wala na may ibang dala. No? Pero, sabi nga, the best is to prepare. Kasi, yung darating ay hindi basta-basta. Kung makikita natin yung sa part ng Revelation, hindi siya isang bagay na iti-take mo easily. Kasi sobrang daming mangyayari bago dumating ang Panginoon. So, yun yung kailangan nating paghandaan. So, basahin natin, eto, nung minimeditate ko tong story na to, parang ito din yung nagiging sa akin na, sabi ko nga, kasi syempre may mga nangyayari sa life natin, no? Pag may mga naisip ay nararamdaman ako, or syempre yung emotions natin, sabi nga, yung emotions natin are part of us. Parte ng buhay natin na may emosyon tayo, tama? Hindi naman pwede wala ka emosyon, robot? Hindi naman gumawa si Lord na isang robot kundi may emotions. But, sabi, our emotions are part of us. Yet, we should also know how to surrender it to the truths of God. So sabi ko nga before, sabi ko, I have no time for drama dahil maraming umaasa. So, may mga times na babagsakan ka ng emosyon mo, babagsakan ka ng dami mong struggle, dami mong iniisip, gusto mo sanang magdrama, pero wala kang oras kasi maraming umaasa. So, ano yung ibig sabihin nito? Na may mga times talaga na malulungkot tayo. May mga times na parang pakaramdam natin para tayong kandilang mauubos. Pero, we should know the limit. Alam dapat natin kung ano yung totoo sa kung ano yung lang temporary. So, eto na, story of the 10 virgins. So, mababasa po natin ito sa Mateo 25 verse 3. So, sa ating mga Bible po, makibukas kayo sa akin sa Mateo 25 verse 3. Para sabay-sabay po tayo nagbabasa at wala pong aantukin. Kasi mahirap maging tulog. Kasi yung ibang natutulog, nahulog. 'Di ba? Merong story sa Bible na dahil nakatulog na siya, nahulog po siya. At grabe, pagkahulog niya, syempre namatay siya. Buti na lang, kinaawaan siya at siya ay muling binuhay. So, mahirap pong maging tulog. Okay?
Sabi, matutulog ka lang pag di mo pinapagana ang iyong utak. So, sino po yung ayaw paganahin ng utak? Nakakatakot po yan. Nangangalawang yan. At ibinebenta sa junk shop. So, tayo po ay makibasa sa 25 verse. Yan, sa verse 1 po muna tayo. Sabi dito, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal. Okay? At ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang natatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang ilawan. So sila ay matatalino, tinuturing na matatalino. Bukod pa sa kanilang mga ilawan, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi, tandaan natin, hating gabi, may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Tandaan, hindi ang sarili ang inayos. Alin ang inayos? Ilawan. So, hindi porket may muta-muta ka, hindi yun yung dapat mong unang intindihin, kundi ang iyong ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Sa verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Tignan nyo yung mga matatalino, di ba? Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagtapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumagon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. So, pagbulay-bulayan natin tong kwento na ito kasi nakakatawa. Diba? Na ang ibig pong sabihin ng 10 dalaga dito sa kwento na ito ay hindi ito yung mga unbeliever. Ito po ay patungkol sa mga believer. Kaya nga sabi dun sa kanina, diba? True disciples. Kasi sabi din, hindi lahat lang nasa simbahan ay totoong disipulo. Hindi rin lahat ng nagpipray ay totoong naglilingkod. Hindi rin lahat ng nakikinig ay talagang sumusunod. Hindi rin lahat ng nandito ay totoong nasa Panginoon. May mga, sabi nga dun sa sinare din ni Ate Althea na yung mga enemy, hindi sila takot sa isang Kristiyano. Kasi marami nun. Pero ang kinakatakutan nila ay yung totoong Kristiyano na ang suot ay si Kristo. Yung cross, yun daw yung nagpapakita, yung pag-surrender mo kay Christ, na kahit, kasi dito sa atin, ang nakakatawa kahit Christian na, meron pa rin kasi tayong free will eh. Meron pa rin tayong desisyon, araw-araw na desisyon, kung kay Kristo tayo or hindi. Kaya yun yung, isa sinasabi ko kay Lord, Lord, gawin mo na lang akong yung isang lakaran na lang, ganun. Pero sabi nga, a love without a choice is not a love. Kung si Lord lang yung ano mo na, ano na yan, ganyan na talaga. Kumbaga,
hindi mo na kailangan magdesisyon, hindi yun love. Pero ang love, pinipili. 'Di ba? Na araw-araw mong mahalin. So sabi na si Lord, so dito, ito ay patungkol, yung tong 10 dalaga ay tayo. 'Di ba? So meron sa atin, makikita mo, bakit siya lumalago? Bakit sila nagagamit na? Bakit sila kaya na magsalita sa harap? Bakit sila parang ganito? Tapos yung iba naman is, hindi pa talaga. Yun ay hindi nakadepende dahil sa galing or sa talino, kundi sa araw-araw na desisyon na pagsunod sa Diyos. Sabi nga, eto 10 dalaga, 10 believer. 10 hangal ay 5 hangal, 5 matalino. Saan kaya tayo? So, dun sa sinasabing 10 hangal at matalino, hindi niya binasihan yung kung sino yung maganda, kung sino yung matangkad, kung sino yung fit and right. Ang binasihan niya ay ang oil, 'di ba? 'Yun ang naging basehan kung ikaw ay matalino or hangal. 'Yun yung nakakatawa kasi siguro tayo, 'di ba, parang ay Christian siya, so tapos nagsiserve siya sa church, ay siguro magaling 'yan. Ay siguro ano 'yan, ganito 'yan. Lagi tayong nakatingin sa physical na ay ganito, ganyan, ganyan. Pero si Lord ang tinitignan niya yung langis. 'Di ba? Tapos, yung ilawan. Kasi syempre, kung may langis, wala namang ilawan, ibig sabihin, may langis ka, di mo ginagamit, hindi pa rin siya. 'Di ba? Hindi pa rin yun yung hinahanap ni Lord. So, etong 2 components na po ito ay napakahalaga. Yung ilawan at yung langis. Makikita natin dito na si Lord, yung tao, yung ikakasal. So, tayong lahat, maging babae ka man, kasi yung iba iniisip, bakit si Lord? Lalaki si Lord, tapos ako lalaki din ako. Hindi po yan ganun, ha? Tayo pong lahat itinuturing na bride ng Panginoon kasi darating ang panahon na darating siya dito at tayo ay ikakasal sa Kanya. We will be one with God. So yung relasyon, hindi lang yan pang babae na ay, babae kami, so hintayin namin si Lord. So, paano yung lalaki? Walang hihintayin? Diba? Diba? Lahat tayo, we are one na maghihintay kay God. So, si Lord ikakasal sa atin. May mga times na si Lord, alam niya kasi kung kailan siya eksakto na darating. Diba? Sabi nga, walang nakakaalam. Kahit nga daw yung angels, hindi nila alam. So, ito yung highly confidential. So, dahil si Lord, hindi niya sinasabi kung kailan talaga, ano yung dapat nating gawin habang naghihintay. Sabi dito, una, preparing our mind. So, step 1 natin is, habang naghihintay, prepare your mind. So, una, focus. Set your minds on things above. Kasi unang-una, tandaan natin, kung asan yung focus natin, doon kasi tayo doon yung natin doon tayo natutuon kung saan tayo naka-focus. So, sabi nga, set your minds on things above kasi may mga pagkakataon na sa paghihintay natin, minsan, di ba, parang matagal. May mga times na hindi pa natin alam. Minsan, dahil doon, nag-wiggle-wiggle tayo. Di ba? Hindi tayo, kasi baka mamaya pa yun. Baka sa susunod pa yun. Hindi mo na ako magre-ready. Di ba? Pero, dapat always ready. Sabi nga, ever ready. Kasi, paano kung dumating siya, tapos hindi tayo handa?
Alam mo yung ang tagal-tagal mo siyang hinintay, tapos yung moment na kung kailan parating na pala siya, yun pa yung moment na natulog ka. Yun pa yung moment na spiritually nagpapahinga ka. Pwedeng magpahinga physically, pero yung spiritual mo, hindi yan pwedeng magpahinga. Sabi nga ni Ate Althea, yung kalahati mo tulog, yung kalahati mo dapat gising. Ibig sabihin, aware ka pa din spiritually sa nangyayari sa mundo. Sa nangyayari sa spiritual. So sabi, goal setting. Eternity over temporary. So dapat laging yung mind natin, kahit na meron tayong nararamdaman, it's always on the ground. Pero dapat yung isip natin, nakatuon pa rin sa langit. Hindi po masama na magplano sa kinabukasan, sa kami nga nila at Althea, nag-aano kami pag-ibig, savings, mga ganun. Kasi syempre, tumatanda na tayo. Dinamay ko kayo. Diba? Hindi po masamang maghanda. Tama? Hindi po masama na magplano. Kasi binigyan ka ng utak ni Lord at alam ko, ginagabayan niya tayo para magplano ng tama. Pero, lagi mong tatandaan na these things pa rin, andito pa rin yan. Ito yung bagay na nasa ground pa din. Pero meron pa akong highest priority, which is yung kay God. Diba na, ako, totoo lang yung mga ate ko, kinakaladkad na ako papunta sa ibang bansa. Ginagawa na nila ang lahat para lang makapunta na ako doon. Pero, ang lagi ko pa rin tanong, di ba kalad ka rin ako, pero ang lagi ko pa rin tanong, dun ba talaga ako? Kasi kung tutuusin, lagi nga nilang inaano sa akin, ganito yung sahod doon. Alam mo yung sahod nila doon, malulula ka, pero buti na lang, meron pa rin akong Diyos. Naisipin ko, diba? Kumbaga, hindi kayong, sige, go na ako dyan kasi ang laki ng sahod dyan, parang nakakalula. Parang hindi ko yan makukuha pag nandito lang ako sa Pinas. Pero salamat kasi meron tayong eternity na nandun pa rin yung mind natin, diba? Hindi tayo magiging padalos-dalos na gumawa ng desisyon na para lang sa convenience natin. Kasi, sabi nga sa Bible, diba, makuha mo man ang buong mundo, ano yung diba? Maangkin mo man ang buong mundo kung mapapahamak naman ang yung kaluluwa sa impyerno. Ano yung mapapala mo? Diba? So, yun pa din yung pinaka-highest priority natin. Yung eternity. So, deep-rooted in the Word of God. So, para ma-prepare yung mind mo, walang ibang proseso kundi ang salita ng Diyos. Tayo kasi gusto natin ng complicated na bagay. Pero ang totoo, simple pa rin yung sagot. Very plain and simple. Kasi bakit plain and simple? Kasi gusto ng Diyos, yun yung araw-araw nating gagawin. Kasi yung complicated na bagay, eto yung tayong mga tao, gusto natin ng complicated, pero minsan lang natin ginagawa. Minsan lang. Pero pag yung simple na talagang yung binigay ni Lord, pag araw-araw mo yung ginawa, yun yung kailangan nating panatilihin eh. Kaya yung Word of God, there is nothing that can ever make your mind whole and ready than the Word of God. So, ibig sabihin, walang iba pang makakapag-ready ng mind mo, kundi Word of God. Alam mo yung ang daming nangyayari sa mundo, totoo to pero pag nagbasa ka ng Word of God, bumabalik ka sa katinuan mo. Ganun ba yung nangyayari sa inyo? Kasi ako din ganun eh. Alam mo yung, ang dami ko kasing hanash, kaya nga sabi ko nga, dapat kilala mo din yung sarili mo. Diba? Kasi, alam mo na, ang daming hanash. Alam mo, ang dami mong hanash. Pero pag nabasa na ako ng Word of God, bumabalik ako sa katinuan ko na, bakit nga ba ako natutuon sa ganito? Bakit nga ba ako naghahabol ng ganito? Pero eto pala yung, alam mo yung bumabalik ka sa tama.
Kaya, imaginein mo na lang na pag wala kang word of God sa isang araw, sa umaga, sa gabi, ligaw ka talaga. Ubos ka talaga, para kang kandilang wala nang, paandap-andap na yung ilaw. Mauubos ka talaga, literal. Kaya, sabi nga ni Lord, hindi to, sabi niya sa Joshua 1:8, di ba? Na, basahin daw yung aklat ng kautusan araw at gabi. Pagdili-diliin mo ito araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nakasuad doon. Nang sa gayon, magiging masagana ang iyong buhay. So, araw at gabi. So, deep-rooted sa Word of God. Kahit na may emotion ka, tandaan mo, mag-devotion ka. Kasi yun ang pinakauna at magtatama sa ating lahat. Pangalawa po, para tayo maging handa, prepare your heart na. Yan. So, eto naman po, it really, actually, eto din yung inano sa akin ni God na always prepare your heart. Kasi hindi mo alam what will happen. May mga pagkakataon na, sabi, di ba nga, may mga tao na nangangako, pero hindi natutupad. Pero si Lord kasi, iba yung kanya. Pag nangako siya na babalik siya, babalik at babalik siya. Share ko lang kagabi, sa work ko, medyo napahinto ako. Kasi yung quality, nag-check ng quality namin, bigla siyang nag-message na ESBS kita, ibig sabihin side-by-side audit. Iaano niya yung chat ko. Tapos, ang pinaka doon na nagpa-stop sa akin is, for the first time, simula nung namatay si Mama, may tumawag ulit sa aking Ann. Sabi niya sa akin, Ann, next week na lang kita i-audit kasi avail pala kayo ngayon, ganyan siya. Sabi ko, alam mo yung, wala na akong pake doon sa sinabi niyang kasunod, pero yung nag-stop sa akin is yung word na Ann. Kasi walang tumatawag sa akin na Ann. Si Mama lang. Tapos napastop ako, sabi ko, bakit? Kasi ang laging tawag sa akin, it's either Mitch, Michelle, Mean, ganun yung mga layo ko naririnig. Pero pag si Mama kasi ang tumawag sa akin, Ann, pasuyo nga yung ganito. Ann, kuha mo ko. Ganun siya, Ann. Basta lagi talagang Ann. Pero pag galit na yan siya, Michelle. parang matauhan ka na. Ibig sabihin, may iba na siyang ibig sabihin. Pero lagi niya talagang lambing sa akin is Ann. Tapos kahapon tinawag ako ng Ann. Alam mo yung, tapos this week pa, parang, alam mo yung may mga umalis, tapos basta parang na-remind sa akin na si Lord, si Mama, umalis man siya, may mga ibang tao man na umalis sa buhay natin, pero time will come, katulad ng Mama ko, magmi-meet pa rin tayo. So ganun din si Lord. Hindi man natin alam kung kailan natin siya mamimit, pero meron kang longing sa puso mo na alam mo darating ang panahon, magkikita kami muli. Actually, ito yung pinaka-ano ko na kahit na, para siyang sige, share ko na lang din. Di ba alam niyo naman na si Kuya Ricky nyo is nasa malayo na. Pero kahit na nasa malayo siya, may video call pa rin. Ganon din sa prayer. Hindi ibig sabihin, physically, hindi kayo magkasama, is nauudlot na din yung inyong pag-uusap. Dapat ganun din sa prayer. Hindi man kayo physically magkasama, hindi man kayo nakikita face-to-face, hindi nyo man siya nahawakan si Lord, pero dapat yung prayer at pakikipag-usap kay God, nandun pa rin. Dapat updated pa rin. Kasi pag yun ang nawala, mas lumalamig pa nga yung relasyon. Diba? Kesa kunyari, magkasama kayo pero hindi kayo nag-uusap, diba? Wala talagang patutungan. Sabi nga ni Papa Ricky, mahalaga daw yung relasyon. Ay, mahalaga daw yung komunikasyon sa relasyon. Yun yung sabi niya. Kasi sabi nila Mama Hassel,
sobrang laki talaga ng impact ng communication. So, preparing your heart. Ibig sabihin ng preparing your heart, makikipag-usap ka pa rin. Hindi sa layo, hindi sa kasi actually pag magkalayo kayo, doon kayo mas natitest eh. 'Di ba? Kasi pag magkasama kayo, wala kayong choice eh. Mararamdaman nyo talaga eh. Pero pag magkalayo kayo, doon yung mas na-appreciate na, ay talaga bang siya yung pipiliin mo araw-araw? Ganun kay Lord. Ganun kay Lord. Everyday ba, siya pa rin ang pipiliin mo kahit hindi kayo magkasama araw-araw? 'Di ba? Everyday ba, kakausapin mo pa rin siya kahit hindi mo siya nahawakan? Kasi tayong mga tao, touchy tayo. To be honest, aminin natin yan. Mas gusto natin yung bagay na nahawakan, nakikita, nararamdaman. Mas madalas mahulog, 'di ba? Pagka nakikita, pag nahawakan, pag naaamoy, mas madali tayong mahulog dun eh. Pero si Lord, nakikiusap siya sa pamamagitan ng puso. 'Di ba? So, sabi, preparing your heart. Surrender to God's plan, will, and time. Kasi alam nyo, ito sa mundo, sabi ko nga, ilay ka na lang inano kay God, na sige lang, go lang Lord, kahit minsan hindi mo maintindihan, wala naman din akong choice kasi alam ko naman na yung plano mo is the best pa rin. Nasasaktan lang tayo sa umpisa, parang naguguluhan. Minsan, totoo naman to, sinabi ko naman din to kay Lord eh. Lord, yung relasyon natin ay parang daughter and son nga, di ba? Ay, daughter and father. Sorry, daughter and father. Di ba pagka yung mag-ama, may tampuhan talaga yan eh. Diba? May times na, Lord, nagtatampo ko sa'yo, nainis ako, ganun, talaga. Totoo naman yun. May mga times na ganun, pero alam mo pa rin kasi na siya yung tatay mo eh. At the end of the day, maiisip mo pa rin, tatay mo pa rin siya. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. And sabi nga ni Ate Thea, hindi ka naman bibigyan ni Lord ng tira-tira. So ibibigay niya yung pinaka-the best sa'yo. May mga times lang na katulad ng isang decoration na lagi namin ginagawa dito, pag hindi pa yan tapos, pangit talaga yan. Sa umpisa, hindi mo talaga maintindihan, bakit kaya ginagawa yan? Pero, unti-unti, pag nalagay na lahat ng detalye, pag naghintay ka, nag-umasa ka, nandun yung pagtitiwala mo na time will come, it will be a beautiful ending. Diba? So, may mapapala ka. So, sabi, while you're waiting, you're preparing. While you're preparing, you are still holding. So, even when you are not physically united yet. So, dapat ganun po tayo. Hindi pa man natin nakikita si Lord, pero naghihintay na tayo sa pagdating niya. Maghihintay tayo, ano yun? Mag-aaral ako ng Word of God. Kikilalanin ko siya. Mag-share ako ng Word of God. 'Di ba? Magpapadisciple ako at magde-disciple ako. Huwag kang manatiling disciple lang. Siyempre, dapat meron kang aim. Magpapadisciple ako sa mga leader ko. Susunod ako, magbabasa ako ng Bible, mag-aaral ako ng mga stories sa Bible. Magkakabisado ako ng Bible kasi soon, ako din yung magtuturo din sa iba. Para pag dumating naman, sabi nga, eto na lang, meron sa family side namin, may isang nag-abroad. Padala siya ng blessing dito sa bahay. Hindi yun sa So, padala siya ng blessing dito sa babaeng to. Sa bus din kanina ganun yung storya. Padala siya ng padala, pero pag uwi niya, walang napala. Ano sa tingin mo yung mararamdaman ng taong nasa abroad na padala siya ng sobra-sobrang biyaya sa'yo, tapos pag uwi niya sa'yo, wala ka man lang naihanda. Walang bahay, walang gamit sa kusina, walang gamit sa kung ano. Matutuwa kaya yung taong nag-abroad, nagpagod,
pag nakita niya yung pagdating niya. Hindi, di ba? Ano yung mararamdaman niya? Anong nangyari? Anong ginawa mo sa biyayang ibinigay ko sa'yo? Sasabihin ba ni Lord na yung oras na binigay ko sa'yo, nagamit mo ba ng tama? Yung talento na binigay ko sa'yo, yung lakas. Actually, sobrang dami nating biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Nagamit ba natin yan ng tama? Actually, ako dati sa trabaho ko, si Ma'am Chona, hindi naman na siya nanonood, no? Once na pinakamasakit niyang tinanong sa akin is, anong ginawa mo? From 8 a.m. daw hanggang ganitong oras. Sabi ko lang, parang sa dami na, alam mo yung, hindi siya nagsumakit sa akin na dahil sa wala akong ginawa. Kasi alam ko naman yung mga ginawa ko noon. Pero nag-strike siya sa akin na paano kung ganito yung tanungin sa akin ni Lord? Anong ginawa mo? Kaya dapat, lagi tayong may inaasahan na darating ang panahon, may darating sa atin na Panginoon. Diba? At husgahan niya tayo base sa ating mga ginawa. So dapat, yung puso natin ngayon, handa na ba yan? Handa na ba yung magpasakop sa Diyos, sa kalooban ng Diyos? Handa na ba yung sumunod sa Panginoon? Handa na ba yung sumunod kahit na hindi niya pa naiintindihan? Diba? So, kailangan handa yung puso natin sa pagdating ng Diyos. Hindi daw yung, pero napakahirap maghanda eh. Napakahirap na maghanda. Pero yun ay napakahalaga. And yung last part na kailangan nating ihanda ay preparing your soul. Alam niyo ba kung ano yung nakakatakot? Katulad ng kwento natin dito sa 10 berhen, once the door closes, wala nang sunod na magbubukas. Kaya tayo dapat maghanda sa pagdating ng Diyos. Ako po, to be honest, pag may mga nagagawa akong kay God, takot akong lumabas. Kasi what if may mangyari sa akin sa labas, may mga truck, tapos may mangyari sa akin nga, what if dumating humarap ako sa Lord na, Lord, sayang naman yung pinagpaguran mo ng napakatagal. Tapos sa isang maling segundo lang, 'di ba? Masasayang lahat. Sabi nga katulad ng kay Noah, matagal na panahon na nagsasabi si Noah na darating ang bagyo, na darating ang baha, kailangan niyo nang pumasok dito, pero walang nakinig at walang naniwala. At nung dumating yung mismong baha, anong sabi ni Noah? Ang arko ay sarado na. Nakakatakot isipin na paano kung dumating si Lord. Tapos, pinya nga dun sa mga babae, 'di ba? Sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. So nakakatakot na ang tagal-tagal mo na sa church. Nakakatakot pag nag-serve ka na dito sa harap. Nakakatakot pag nagtuturo ka na sa iba. Nakakatakot pag, alam mo yun, yung tingin sa'yo ng iba is ganito na, tapos sabihin sa'yo ni Lord, hindi kita nakikilala. Alam mo yung, sabi nga dun sa video ni Ate Thea, hindi naman natatakot yung enemy na natatakot siya pag sumusunod ka kay Lord.
Pag yung obedience mo, yung nagpatunay kung sino ka. Kasi yun ay bagay na hindi madadaya. Kasi yung outward daw na ginagawa natin sa ibang tao, outward na paglilingkod natin, pwede kasi yung madaya. Pwedeng okay ka sa ganito, sa paglilingkod, okay ka sa ganito, pero yung daily life mo pala is hindi naka-align kay Lord. Nakakatakot. Kasi actually, hindi ka kakatakutan ng enemy. Alam mo kung anong gagawin niya sa'yo? Paglalaruan ka lang niya. Kasi meron siyang legal access sa'yo. Meron siyang legal access kasi meron kang kasalanan na nagagawa. Meron kang secret sin. Meron kang unforgiveness. Meron kang pride. Yung pride is a legal access to the enemy. Yung unforgiveness is a legal access. Kaya siya labas-pasok sa buhay mo. Kaya siya nasa buhay mo. Kasi meron siyang access sa'yo. Kaya, nawa, i-prepare natin yung soul natin. Dahil ang title natin ngayon ay, na hindi na nag-flash, is Preparing to Meet the One. Preparing to meet the one. Our one and only. Sabi nga, 'di ba? Kung naiisip mo na nag-iisa ka, alalahanin mong may namatay para lang makasama ka. So prepare mo yung sarili mo, yung utak mo, yung puso mo, yung buong kaluluwa mo, ihanda mo, isuko mo, isurrender mo kay Lord. Dahil darating ang panahon, imimit mo yung the one mo. At ang ano neto is, haharap kasi tayo isa-isa. Haharap tayo sa Diyos isa-isa. Alam mo yung pwede kayo mag-group project. Pag sa group project, di ba, mas confident ka. Kasi pag nawala ka na hindi mo alam yung sasagot mo, pwedeng sumagot yung kasama mo. Kasi group kayo. Pero ang nakakatakot sa judgment ng Diyos, isa-isa kasi tayo. Isa-isa tayong haharap sa Kanya. At pag wala kang dalang langis, which is yung Holy Spirit, which is yung hahanapin sa'yo ng Panginoon. Tandaan natin dun sa kwento, inayos nilang kanilang ilawan. Hindi nila inayos ang kanilang mata kung may muta. Hindi nila inayos sa kanilang buhok kung gulo-gulo. Hindi nila inayos yung kung ano pa mang damit o kasuotan nila, ang inayos sila ang ilawan. Dahil alam nila na yon ang hahanapin sa kanila. So, nawa, na-remind tayo ngayon ng Diyos. Time will come, we will meet the one. Nawa, pag dumating yung panahon na yon, hindi niya tayo madatnan na nakatiwangwang, na wala pang nagagawa, na empty, na naguguluhan, kundi madatnan niya tayo na nakasuko yung buhay sa Kanya. So tayo pong lahat ngayon ay dumako sa panahon na kausapin ang Diyos. Alam ko na lahat tayo, lalo na yung mga estudyante, lalo na yung mga nanay, katatayan, lahat tayo, meron tayong pinaghahandaan dito sa mundong ito. Hindi tayo pwedeng magsinungaling kasi kahit ako, may mga bagay na pinaghahandaan ako dito sa mundong ito. Kaya may mga times na pag tumitingin tayo sa paligid natin, nadidismaya tayo. Kasi iniisip natin na hanggang ngayon wala pa rin akong ganito. Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Hanggang ngayon, bakit sila ganito na? Bakit ako
ganito yung buhay ko, ganito yung sitwasyon ko, ang hirap ng sitwasyon ko. Pero nawa ngayon, isipin natin na bukod sa mundong ito, mas meron tayong kailangang paghandaan. Tayo pong lahat ay tumayo at itaas. Hindi lang ang ating mga kamay, kundi ang ating puso, isip, maging ang ating sarili, kaluluwa natin, Panginoon. At isipin natin na, Lord, pag dumating ka ba, ano ba yung makikita mo sa buhay ko? Pag dumating ba si Lord, magiging masaya ba siya? Katulad ba ng isang nag-abroad na nagbubuhos siya ng biyaya, nagbubuhos siya ng napakaraming pagpapala sa taong mahal niya dito. Tapos pag umuwi ba siya, meron siyang madadatnan? Or makikita niya na parang wala, na nasayang lahat. Yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, yung buhay na ibinigay niya para lang maligtas tayo, yung dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, yung lahat ng sakripisyo na ginawa ng Diyos. Yung simula bata ka, kung paano ka inalagaan ng Diyos. Ako, kung paano ko inalagaan ng Diyos. Kung paano ako pinalaki ng Diyos kahit na wala akong tatay. Kung paano tayo inaruga ng Diyos kahit sa kabila ng mga pagkukulang natin, kahit ng mga panahon na hindi pa natin kilalang may Diyos, kahit ng mga panahon na hindi pa natin siya nakikita or nararanasan, ang Diyos minamahal na tayo. Sa tagal ng panahon, ilang taon na tayong nabubuhay dito sa mundo, bawat minuto, nililigtas tayo ng Diyos. May mga pagkakataon, ako sa buhay ko, na ang dami ng taong pumasok sa buhay ko, pero yung mga taong yon, walang ibang dinala kundi iligaw ako. Pero ang Diyos, ang patuloy, paulit-ulit na sumasagip sa akin. At alam ko, ganun din kayo. Maraming mga tao na ang intention lang ay masakitan kayo, lokohin kayo. May mga pagkakataon na iniiwan tayo. Pero alam mo, yung Diyos, nandyan siya para patuloy tayong iligtas. Kahit sa kwento ni Isaiah, tayo'y katulad ng mga babaeng napariwara. Mga taong naligaw, mga taong paulit-ulit na pinipiling maligaw, mga taong patuloy na naglalakwat siya, nagbubulakbol, humahanap ng pagmamahal sa iba. Paulit-ulit nating hinahayaan ang mundo na tayo'y sirain, na tayo'y guluhin, na tayo'y muling ibalik sa putik. Actually, nasa atin yung kagustuhan eh. Kaya tayo nasasaktan, kaya tayo nabibigo, kasi nasa atin pinapayagan natin. Pinapayagan natin na sirain tayo. Pero ang nakakatawa, kasi si Lord yung paulit-ulit nagagawa ng paraan para iligtas tayo. Tapos, may mga pagkakataon na paulit-ulit nating tinatanong si Lord, bakit minsan hindi natin tanungin yung sarili natin?
Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Kasi may mga times na yung ginagawa sa atin ni Lord ay para pala iligtas tayo sa mas malaking kapahamakan dahil sa nilalakaran natin. So now, people of God, ang dami nating imperfections. Ang dami nating pagkukulang. Ang dami nating kasalanan. Madalas nating isinasantabi na si Lord pag may bago na. Mas dalas nating nakakalimutan si Lord pag meron ng bagong nagpapakilig sa atin. Pag meron na tayong bagong tinitignan, nakakalimutan na natin si God. This is the day na iset ulit natin yung mind natin sa Kanya, yung heart natin na sumurrender sa Kanya, yung soul natin dati, nakilala mo na si God, nag-surrender ka na, nagmahal ka na, sumunod ka na. Huwag mong hayaan na dahil lang may ibang tao, na dahil lang may ibang pagkakataon, mawawala na naman ikaw sa Panginoon. Ibigay mo ulit kay Lord ang lahat ng ikaw. Ibigay mo ulit kay Lord yung puso mo, yung isip mo. Huwag yung ibang tao yung patuloy na laging laman ng isip mo. Kasi yung mga taong yan, iiwan at iiwan ka pa rin. Kahit gaano mo sila kamahal, kahit gaano sila kahalaga, kahit gaano mo pa man sila ingatan, time will come. May mga pagkakataon na dadalhin sila sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon. Yung promise nila sa'yo, pero eto yung mananatili, si Lord. Kahit kailan, hindi ka iiwan. Isipin mo ngayon yung mga taong pinakamahalaga sa'yo. Magulang, partner, asawa, anak, kaibigan, lahat ng pinakamahalaga sa'yo, lahat ng tinitreasure mo, lahat ng yan. Edukasyon, pamilya, achievement, pera, lahat ng yan, isipin mo, gaano sila kahalaga. Pero time will come, iiwan ka din ng lahat ng yan. Pero si God, sa kabila ng pagtalikod mo sa Kanya, sa kabila ng paulit-ulit mong pagpili sa iba, si Lord pa rin. Ikaw pa rin yung pinipili niya. Nakikita niya yung nakikita niya yung halaga mo. Nakikita niya lahat ng ikaw. Hindi lang yung kaya mong gawin. Hindi lang yung kaya mong ibigay. Nakatulad ng sa tao. Mahalaga ka pag sa tao pag meron kang kayang ibigay sa kanila. Pero ang Diyos, kahit nung panahon na wala ka pang kayang ibigay, na wala ka pang kayang gawin para sa Kanya, mahal ka na niya. Tanggap ka na niya. Kahit yung mga panahon na walang ibang tao nakakakita sa kasalanan na nagawa mo, si Lord, kitang-kita niya lahat ng kasalanan mo, pero mahal ka pa rin niya. Ako, sarili ko, kitang-kita ko lahat. Meron akong inventory ng aking mga kasalanan. Meron akong inventory ng lahat ng mga nagawa kong pagkukulang kay God. Pero sa kabila ng lahat ng yun, siya yung kahit kailan hindi ka susukuan. Kahit kailan hindi ka
nilalayuan. Kaya, grabe, this is the time, church, na si Lord muna ang first na dapat nating hanapin, mahalin, paglingkuran, pag-alayan ng ating buhay. Kasi kay Lord, hindi niya tayo iiwan na sawian. Yung binigay mo na lahat, kulang pa rin. Hindi ganun si Lord. Si Lord lang yung totoong magmamahal sa atin. Kaya ngayon, church, hintayin natin si Lord nang may pananabik. Hintayin natin si God yung pagdating niyang muli, na tayong lahat ay inaasahan na babalik siya at papahirin niya ang lahat ng luha. Ibibigay niya yung mga inaasam ng puso natin. Hindi man natin ito makuha dito sa mundong ito. Kalimutan man tayo ng ating mga kaibigan, kalimutan man tayo ng mga ibang tao, pero si Lord, hindi niya kakalimutan yung ginawa mo para sa Kanya. Parang isang ama, babalikan niya muli ang kanyang mga anak. At pag kinuha niya tayo, nakahanda na ang mansyon na kung saan doon tayo laging magsasaya. Hintayin natin siya na may pananabik sa puso, ng may pagmamahal. Ng paano natin minahal yung mga tao sa paligid natin. Lord, mahal natin si ganito, pero mas mahal nating makita si Lord. Si Lord, babalik talaga. Babalik talaga siya. Kaya kailangan lagi tayong maging handa. Tayo'y katulad ng isang asawa. Magsusumikap po na alagaan ang mga ipinagkatiwala ng Diyos. Kasi pag bumalik yung asawa ko, at least naalagaan ko yung mga anak ko, napalaki ko sila ng maayos, nagawa ko yung dapat kong gawin, para pag dumating ang Diyos, hindi ako uuwi na parang isang malaking kahihiyan. Ngayon na yung pagkakataon para maglingkod sa Diyos. Ito na yung pagkakataon para magsuko ng buhay sa Kanya. Ito na yung pagkakataon, this 2026, let's make a change, a transformed life, a transformed heart, a surrendered heart. Na Lord, it's not my will, Lord, but yours be done. Ito na yung pagkakataon para mag-aral ng Bible. Mag-Bible school ka na kung gusto mo na, kung handa ka na talagang mag-yes kay God. Pag-aralan mo kung ano yung talent na binigay sa'yo ni Lord. Pag-isip, pagbutihan mo, pagsumikapan mo. Kung sa pagtuturo, galingan mo na. Kung sa pag-awit, ibigay mo na. Kung sa pagsayaw, itodo mo na. Kung sa pagsunod, buuin mo na. Huwag na yung kalahating pagsunod. Para pag dumating si Lord, hindi ako naghihintay sa reward ni Lord. Hindi ako naghihintay sa mga blessings lang na kaya niyang ibigay. Hinihintay ko si Lord kasi siya lang yung taong pwede kong hintayin. Siya yung Ama na hinihintay kong makita. Siya yung Ama na alam ko araw-araw akong sinamahan. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako. Hindi dahil sa tapat ako, kundi dahil tapat ang Diyos na nagmamahal sa atin.
Kaya we wait for God. Ano man yung mangyari, may times ba na mapagod tayo? May times man na matagal? May times man na hindi na natin naiintindihan? May times man na hindi na natin nakikita? Pero maghihintay ako. Maghihintay tayo. Kasi si Lord ay tapat na nangangako. This is the time, church. Let's all wait for God with a heart that is prepared to meet Him. A heart that is prepared to meet the one, the only one. He's the only one. Nothing else can satisfy. Salamat o Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat o Diyos dahil may maraming pagkakataon, God, na nagsaya kami ng sobra. Hindi ko mabilang, Panginoon, yung pagkakataon na inintay mo kami. Pero salamat, Lord God, dahil tapat ka pa rin. Nawa, Lord, ito na yung panahon na kami naman yung mag-respond sa'yo. Sa pagmamahal mo, sa katapatan mo, sa kabutihan mo. It is our devotion, Lord, to surrender our life to you, our heart to you, God. Hindi na kami magbababad sa computer, sa cellphone, sa mga bagay, sa mga tao, sa lahat ng mga distractions na ito. O Panginoon, dahil sa iyo walang sayang. Dahil you are the God of peace. You are the God of hope. You are the God of love. You are the everything we could ever ask for. Salamat o Diyos. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, God. Thank you, Lord.